Ilan naman salitang pang-internet ang nakapasok sa Oxford English Dictionary. Pati ang simbolong heart na madalas gamitin sa mga social networking site, pasok na rin sa diksyonaryo. Narito po ang report. OMG o oh my God at LOL o laugh out loud. FYI lang ha, kasali na ang mga internet slang na yan sa Oxford English Dictionary dahil sa sobrang dalas na gamitin online. Pero bukod sa mga abbreviation na ito, alam nyo bang lumusok din sa Oxford Dictionary ang heart symbol? Nagsimula noong 1970 sa kampanyang I Love New York sa Amerika ang simbolong ito na pinagsamang less than symbol at number 3 na mukhang nakatagilid na heart. Naging pahiwatig na ng pag-ibig o pagkagusto, lalong-lalo na sa mga social networking site tulad ng Twitter at Facebook. Pero imbis na matuwa, tila napalol at napa-OMG pa ang ilan sa pagkakasali ng heart symbol sa Oxford Dictionary. Katwiran kasi ng ilang Twitter user, di naman daw salita kundi isang emoticon ng heart symbol kaya di dapat isali sa diksyonaryo. Sabi naman ng Facebook user na ito, parang bumabalik daw tayo sa sinaunang panahon kung saan mga simbolo ang gamit sa komunikasyon. Pero ayon sa isang Facebooker, ang pagkakapasok daw ng heart symbol sa Oxford Dictionary ay bahagi lang daw ng patuloy na pagbabago ng wika. Para sa saksi, Raw na Crisostomo nag-uula. Naging paksa naman na isang artikulo sa BBC News ang kakaiba at nakakaaliw na pagpili ng pangalan ng mga Pilipino. Isa na riyan ang pag-uulit ng pantig sa mga palayaw. Saksi si Pia Arcangel. Sa edad na 10, proud at walang nakikitang kakaiba sa kanyang palayaw si Rap o Rafael Adrian Garcia sa kanyang birth certificate. Ang paulit-ulit na pangalan pareho naman kasi sa mga pinsang sina Chinchin at Jojosh at kapitbahay na si Pau Pau. My parents made it and I should keep it. It sounds like fun. Pero ang palayaw niya, bagay pa kayang gamitin hanggang pagtanda niya. Kung tutuusin, talagang hilig na yata ng mga Pilipino ang pag-uulit ng pangalan bilang palayaw, gaya na lang ng An-An, Tintin, Let-Let, May-May, Yeye, Jan-Jan at John-John. Sa telebisyon, napapanood ninyo ang ating kapusong si Ding Dong. May tunog kuliling ang mga pangalan ng mga politikong sina Bing Bong, Bongbong at ang kalulutang lamang na si Ping. Pero kung paulit-ulit na pangalan bilang palayaw lang ang pag-uusapan, pinakapopular syempre ngayon ang nickname ng ating presidenteng si Noynoy. Isa ito sa mga napansin ni Kate McGowan, isang British journalist na sumulat ng artikulo tungkol sa nakakaliw daw nating paraan ng pagpapangalan. Pati pangalan ng mga kapatid ni Pinoy na sina Pinky at Balsi palaisipan daw para kay McGowan at marami pa raw katakataka sa pagbibigay palayaw ng mga Pilipino tulad ng pagpangalan sa araw ng linggo gaya ng Monday at Tuesday o kaya naman pati sa panghimagas. Kung sa ibang bansa raw, posibleng maging tampulan na ito ng tukso. Pero hindi sa Pilipinas, kung saan may matanda ng tinatawag pa ring baby at biroan ng lahat ng pamilya, merong Tito Boy. Kung ang paulit-ulit na pangalan na pag-uusapan, ayon sa mga eksperto, di lang mga Pilipino ang mahilig dito. Likas daw ang pag-uulit ng pantig o salita sa Austronesian language, ang pamilya ng lengguwahe sa Timog Silangang Asya at Pasipiko. At kapag nahaluan na ito ng kulturang Pilipino, ang resulta, mga pangalang tulad ng Jingjing at Tonton. Nandun na rin yung humor, no? Yung pagiging, yung mga Pinoy humorous talaga naman kasi ng mga Pilipino eh. So, yun. So, pumapasok din siya talaga doon. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Arn, ikaw na. Okay, thank you, Big Big. Kung nasa ng balita, ikaw at ang liga ng katotohanan, magkasama sa pagbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vic Morales. Ako naman si Arnan Cloud. Susunod na Eyewitness hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.